Ako po si Attorney Arnel Escobar, isang anak po ng tenant farmer na pinalad na makapasok sa Philippine Military Academy kung saan ako ay nagtapos noong 1987. Ako po ay bago nagretiro, naging director po ako ng Anti-Cybercrime Group, naging director po ako ng High Patrol Group, naging director po ako ng Aviation Security Group, naging director doon po ako ng Police Regional Office 5, naging area commander po ako ng Area Police Command, Eastern Mindanao, at bago po ako nagretiro, naging direktor ako ng Investigation for Detective Management. Ako po ay aplikante sa pagkasenador. Attorney Arnel, 30 years of experience, 3 decades in law enforcement. During that time, nakapag-train din po pala kayo sa FBI at sa Interpol. So ang tanong ko po, tama po ba ang paraan ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte? Well, para sa aking palagay bilang isang abogado, ang ICC po ay meron silang batas, meron silang rules of procedure. So sa tingin ko dapat sinusunod ng ICC yung kanilang sariling batas. Hindi po naaamendahan ang batas ng ICC ng ating batas dito sa Pilipinas. Kaya sa tingin ko po, yung bilang isang abogado, yung pag-aresto kay PRRD ay mali kasi hindi siya binigyan ng pagkakataon na pumunta sa ating korte dito sa Pilipinas kung saan maaari siyang kumuha ng judicial relief sa pag-aaresto sa kanya bago po siya dinala dapat sa ICC. Attorney, you've served, as Pauline said, no, 30 years as in the PNP. No? I think you saw naman yung mga videos na lumabas kay General Torre or how he handled or reacted to certain situations sa loob po ng airbase. Ano po ang comment niyo doon bilang isang officer din? Well, kasi siyempre ang nag-enforce talaga ng warrant of arrest, kung sino yung nabigyan ng authority to implement the warrant. So tingin ko, naibigay yan sa Philippine National Police through the Interpol. So ngayon, dapat talagang ipatupad ng ating PNP at yun nga, sinasabi kasi nila, nasa kampo yun. So tingin ko naman, mayroong prior coordination with the Armed Forces of the Philippines, yung pagpasok ng PNP doon. So tingin ko, yung pag-aaresto, tama na PNP ang nagpa-implement, but siguro may mga ibang aspeto na siguro parang napakarami ng parang puno yung napakarami ng pulis na na-involved sa pag-aresto. 7,000. Because it was inside camp. So I don't know kung siguro kung nasa Davao area or nasa labas ng kampo, siguro mga ilang police personnel lang, pero it is inside camp. Maraming sundalo na nakadistino, Air Force Air Force Base. So siguro di ganun karami yung kaya na parang lumabas parang napakagulo nung pagka-implement ng warrant. Dial back lang po ako ng konti, no? Ano po yung naging thought process po ninyo at humantong na nga po sa pagtakbo po ninyo sa pagiging senador? Well, ako po ay nung nagretiro, parang gusto kong manahimik na lang kasi mahabang panahon na rin ang binigay ko sa gobyerno natin para manilbihan. Kaya lang ako ay nahikayat na sa isang people's organization, yung ating Citizens Crime Watch, International Unified Force in Anti-Crime and Corruption, na kinuha ako bilang isang organizer at ang aming tinatawag na advocacy ay anti-crime, anti-corruption, and laban sa kahirapan. So sabi nila, when Partido Maharlika approached me, sabi nila, why don't you run as a senator? Para mas mapalawak mo yung advocacy mo na hindi lang dito sa NGO, kundi buong bansa. So why don't you run for a senator para yung advocacy mo on anti-crime, anti-corruption, and anti-poverty ay mas mapalawak mo pa. And sir, you did serve as director of the Anti-Cybercrime Group, ano? Ano po ba yung mga policies na balak nyong i-propose sa Senado kung kayo man ay mapalad para makombat itong mga cybercrime? Well, when I was the director of Cybercrime Group, marami kasing nabibiktima because of the technology. Maraming nabibiktima, hindi ganong marunong, hindi masyadong teke yung mga tao natin. So sabi nga namin, think before you click. So we partnered with schools, universities, para magkaroon sila ng awareness. So sabi ko, if ever I will become a senator, ipopropose ko na sana, isama yan sa curriculum
sa mga paaralan. Kasi lahat ngayon may hawak ng cellphone. So para they will be properly instructed, properly yung maturuan ng maayos para hindi sila maging biktima ng mga scammers, lalo na ang mga scammers natin worldwide. Sa nakikita niyo po ngayon 'no, sa estado ng, PNP, specifically sa investigation, unit nila, ano po sa tingin niyo ang kailangan i-upgrade para maging efficient po ang, pagso-solve ng mga kaso? Kasi nagkakaroon na po ng connotation sa public, puro reliant tayo sa witnesses, ayon sa salaysay daw, puro daw gano'n. So ano dapat gawin? Well, unang-una, kailangan na paigtingin pa yung mga investigation courses, yung mga enhancement ng kanilang investigation capabilities. At pangalawa, kailangan merong kasing magandang promotion system sa mga investigators. Kung ikaw ay maging investigador, pag nagsimula ka sa baba, dapat umabot ka man lang ng siguro kapitan or major bago ka umalis. Kasi ang problema na namin sa investigation, sa mga investigador namin, mga nakakailang taon pa lang, medyo nasasanay na, gumagaling ng magiging investigador. When it comes to promotion, naghahanap sila ng ibang assignment because they will not get promoted on the same position. So, maghanap ng ibang assignment para ma-promote, so lilipat. So, we will then get another newbie, new investigator na wala namang masyadong karanasan pa sa pag-iimbestiga. Kaya nagpara tayong palaging nagsisimula sa uno. So, pag nagkaroon ng magandang promotion system yan, na paangat, di sila basta-basta lilipat ng ibang assignment kasi napopromote sila sa kanilang posisyon. Pangalawa, I coordinated with the prosecution service noon, lalo na nung nasa Bicol ako, sa Police Regional Office 5, na na tulungan at turuan yung mga investigators namin sa pag-iimbestiga ng kaso. Kasi sabi naman namin ang kaso naman ay always under the prosecutor's office pag yan ay i-present natin sa korte. So, mas alam ng ating mga prosecutors kung anong mga ebidensya ang dapat na ipresenta ng mga pulis o dapat nilang hanapin. Confidential funds. Ano po ba ang tingin niyo doon? Dapat po ba ang ilang opisyal ng gobyerno sa ehekutibo ay merong confidential funds? Para sa akin, kailangan ng legislation. Dapat ipresenta nila, bakit kailangan mo ng confidential fund? Pakita ng mga taong bayan, sino ba yung gustong makialam sa magkaroon ng intelligence fund na hindi naman nila kailangan? Ano po ang mga panukalang batas na ipupush po ninyo kung sakaling kayo po ay papalarin? If it's too many, kahit top 3 po ninyo. Well, sa akin kasi ang gusto kong, para sa akin hindi related sa aking trabaho bilang isang pulis, gusto ko talaga yung free education. Because from a tenant farmer nga, sabi ko, umunlad yung buhay namin kasi dalawa kami ng kapatid ko nakapasok sa PMA. So, my brother, Fillmore, naging general din. So, kaya medyo tulungan kami, so umunlad yung buhay namin. So, para bang sabi ko, ang makakapagpalaya sa atin sa kahirapan, lalo na sa mga mahirap, ay yung magandang edukasyon. You will be very competitive at lalo na kung maganda yung natapos mong kurso, you can be globally competitive. Pangalawa, siyempre gusto kong pairalan dyan yung universal healthcare natin. I've been assigned, nung ako ay sundalo pa, PC pa ako, sa mga ilang na lugar. Ang problema natin, maraming nagkakasakit. Bakit? Walang malinis na tubig, walang sanitasyon. Kung meron tayo niyan ng mga basic necessity na yan, malinis na drinking water, sanitasyon, siguro kunting-kunti lang ang magkakasakit ng mga mamamayan. Lalo na yung mga indigenous peoples at yung mga nasa malalayong lugar. Walang kalsada. Pag sila ay nagkasakit, wala namang nakakapunta ng mga serbisyo ng ating pamahalaan. Kaya sabi ko nga talagang kailangan talaga mauna yung mga basic services na yun. Pangatlo, sabi ko, nataasan ang sweldo ng ating mga kapulisan, ng ating mga sundalo. Sabi ko, dapat taasan yung sweldo ng mga teachers. Kung akong pagpipiliin, dapat ang may pinakamataas na sweldo sa ating bansa ay ang teachers. Kasi sa ibang bansa, lalo sa Europa, ang may pinakataas na mga sweldo ay mga teachers. Bakit? Ang mga teachers ang naguhubog sa ating mga kabataan. Habang sila ay lumalaki, nandun sila sa school. Pumatayo silang pangalawang magulang ng mga kabataan. Kaya kung maganda ang incentives ng ating mga teachers, makukuha natin yung mga gagaling na mga teachers natin. Tingnan mo ang kalagayan ng ating edukasyon ngayon. Parang napakababa na ng natin sa antas ng edukasyon. So, kailangan natin yung mga magagaling. Hindi sila pupunta sa abroad or hindi sila maghahanap ng ibang trabaho o hindi sila magdinegosyo.
Sa tingin nyo ba, yung sa IAS, no, yung Internal Affairs Service natin, kailangan i-pattern after the US na itanggal sa pamumuno ng PNP chief? Ang para sa akin kasi, kaya nga tinatawag natin na Internal Affairs Service because internal mechanism yan ng PNP to impose discipline on its people. Ang pagka-problema kasi sa PNP, nalilito na nating mga pulis. Ang daming pwede mong sampahan ng kaso. Pwede mong kasuhan sa ombudsman. Pwede mong kasuhan kay mayor. Pwede mong kasuhan sa People's Law Enforcement Board. Pwede mong kasuhan sa National Police Commission. So, kung minsan nalilito yung pulis, sinampahan mong kaso sabay-sabay, nag-forum shopping yung nagre-reklamo sa'yo. So ngayon ito pang IAS ngayon, nandiyan pa yung IAS. So sana kung ang IAS ay gustong papanatiliin yan, tanggalin na yung ibang mga investigative body. Oh yes. Oo, unit na lang. Kasi kahit kung mga harassment cases lang, kawawa rin yung mga pulis. Isip kung totoo talaga na yung ginawa niya talaga, yung kasalanan talaga, dapat panagutan niya yun. Confidential funds. Ano po ba ang tingin niyo doon? Dapat po ba ang ilang opisyal ng gobyerno sa ehekutibo ay merong confidential funds? Alam mo, ang confidential fund kasi, kaya nga confidential yan, hindi yan dapat inimbestigahan ng kung sino-sino. Supposed to be Commission on Audit kasi yan ang nakalagay sa ating konstitusyon na silang dapat mag-imbestiga yan. Para sa akin, para maiwasan yung ganitong mga kaguluhan tungkol sa confidential funds, intelligence fund, para sa akin, kailangan ng legislation ng confidential intelligence fund. Bakit? Lahat ng ahensya ng gobyerno, kahit dapat ipresenta nila, bakit kailangan mo ng confidential fund? Bakit kailangan mo ng intelligence fund? Kailangan i-justify nila yon. At magkano ba ang kailangan nyo, saan nyo gagamitin para maging batas? Ang mali kasi natin ngayon, ininalagay natin yan sa General Appropriations Act. Nakasingit doon. Walang specific purpose na paggagamitan. So, although meron tayong mga patakaran sa Commission Audit kung ano lang ang paggagamitan ng confidential fund at intelligence fund, nakasaad po yan. Pero mas maganda, dapat legislation. Para makita ng mga taong bayan, sino yung mga nanghihingi ng confidential fund, ng intelligence fund. Para makita, bakit kailangan nila ng intelligence fund? Hindi naman nila kailangan yun. So, makikita ng mga taong bayan, sino ba yung gustong makialam na magkaroon ng intelligence fund na hindi naman nila kailangan or confidential fund. Bakit po kayo dapat iboto ng ating mga mamamayan sa darating na eleksyon? Well, ito po, si Atty. Escobar, abogadong general. Ako naman po ay may educational background naman po ako sa pagbalangkas ng batas bilang isang abogado. At ako po ay nakapag-aral din sa ibang bansa kung saan yung mga best practices, lalo na sa mga kooperatiba, sa edukasyon, sa ating mga healthcare, ay napag-aralan ko po. At yan po, kung ako ay maging senador, yan po ang aking gustong ipatupad o gawing mga batas. Kaya, again po, ako si Atty. Escobar, number 24, abogadong general. Thank Okay. you. Alright, thank you so much po. Parang masaya naman because pinag-usapan namin yung mga current issues affecting our country ngayon. At siguro, naipaliwanag ko naman sa kanila yung mga sagot ko ukol sa kanilang mga katanungan. Alam mo, napaganda sana itong mga ganitong venue, lalo na yung mga debate, na dapat yung mga aplikante ay dapat dumadalo para maipahayag nila yung kanilang plataforma, may paliwanag sa mga taong bayan. Kasi karamihan ng mga natin sa nagreklamo nga yung ibang mga organizers, hindi nag-a-attend yung mga ibang senatoriables kasi nga raw nasa top sila ng survey. So, dinadaan nila sa popularity. So, ang tanong, pag naupo ba sila, anong gagawin nila? Di naman alam ng mga tao kung anong gagawin nila kasi dahil lang sa sikat sila, siguro, kaya mananalo siguro sila. Ang problema, paano pag nanalo? Anong gagawin nila lalo na kung senador yan?